Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Tungkol ito sa surprise rally ng Iglesia ni Cristo ngayon. Bakit hindi natunugan ng Marcos Jr. administration? Pag nag-block voting ang Iglesia ni Cristo, hindi natin nalalaman until the last minute kung sino ang iboboto nila. Kasi ganon nila nire-respeto ang pamamahala. In the same way, na kayang mag-secret ng thousands of Iglesia ni Cristo na may gagawing malawakang rally today. No leaks, no whispers, no stories. Everybody just turned up. And there are INC members in every department of the government. Agree ako nito. Lahat ng sulok ng nilang bansa, pati sa labas, nagkalat na po ang mga INC members. May classmate ako, nasa Brunei. Nagkalat ang INC members in every department sa gobyerno ha. But no one snitch o no one leak. Walang nagbanggit. And their loyalty is to the country and to their leaders, not to this corrupt government. Wow, sakit nun. Presidente. Loyal ba sila sa presidente? Not so much dahil nababalutan ng hiwaga ng korupsyon. Bakit hindi sila nagsalita? Ang loyalty nila is una sa Diyos. Kasi ang Diyos, galit sa korupsyon ang Diyos eh. God is a God of justice. And right now, talamak ang injustices na nangyayari. Yun lang. Nakawin ang bilyones pundo ng bayan instead na papunta sa mga naghirap na Pilipino, napupunta sa mali-malita. That's injustice. Galit ang Diyos sa corruption, galit ang Diyos sa injustices. Kaya ang loyalty ng mga iglesia ni Cristo, and dapat tayo rin, kahit hindi tayo member ng iglesia ni Cristo, foremost our loyalty is to our Heavenly Father. And of course, loyal sila sa pamamahala ng iglesia. Kung anong sinabi, okay, isekreto nyo ito, on June 30, bigla tayong mag-rally. Walang nagsalita. Kanina, nabulaga ang Marcos Jr. administration. Nandyan na, libo-libo. I don't know how many. Thousands nang nandyan ngayon. I don't know how long sila mag-rally. That should tell you something. And their loyalty is to the country and to their leaders, not to this corrupt government. That should tell you something. BBM. So, tingnan natin ang mga comments. Kipicho, di nga kinaya ng tatay ni BBM who was much smarter than him to dismantle the Iglesia ni Cristo. Yes, panahon ng Marcos Sr., sinubukan ng Marcos Sr. pasukin, kubkubin, i-take over ang INC. Umatras ang mga puwersa ng gobyerno panahon ng Marcos Sr. Kaya nyo ngayon pa na doble, na triple, nag-quadruple na ang lakas bilang pagkakaisa ng iglesia. 3 administration na ang sumubok na kontrolin ang INC. Marcos Sr. administration, walang nagawa. Cory Aquino administration, wala rin. Gloria Macapagal Arroyo, wala rin. So ngayon, susubukan yung sige, lalo na itong napipintong pag-aresto kay Senator Marcoleta. Ito, opinion ko lang ito ha. Talagang aarestuhin si Marcoleta. It's just a matter of timing. Kaya itong rally na ito,
ano na, warning or para bang laro na ng chess na, sige, ito ang gagawin natin. Gagawin niya. Huwag silang magkakamali ha. Pag tuluyan ng arestuin si Marcoleta, I am afraid may matinding mangyayari sa ating bansa. Hindi. The Iglesia ni Cristo worldwide, millions. I am not sure kung how many. 3, 5 million? We are one, sabi nga nila eh. Pag ikinulong nyo si Senator Marcoleta, parang ikinulong nyo yung buong church. Kasi ang sakit ng isa, sakit nilang lahat. Ang karangalan ng isa, karangalan nila lahat. Huwag sana kayo magkakamali. Mag-isip-isip ang administrasyong ito. Anong kasalanan ni Senator Marcoleta para ikulong? Be? Nagnakaw ba siya? I don't think so. Ang kasalanan lang niya is makulit, maingay. Hindi siya tumitigil sa panawagan na imbestigahan ang pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Kasalanan ba yon? Nang dahil sa ganyang pagiging makulit is ikukulong. That would be a political disaster. Kaya, go, 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 mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo, we are one in spirit with you. Kaya nga nagsalita na, may video message si Senator Marcoleta. Hindi tayo matatakot. Sabi niya, handa kong harapin ang kaso, handa akong makulong. Wow. Ano bang magagawa mo sa tao na handang makulong? Handang mamatay para sa prinsipyo, para sa Diyos at bayan? Kagaya, ginawa nila kay Dr. Jose Rizal. Handa siyang mamatay. Anong nangyari? Nagresulta sa pagkatalo ng Kastila. Dahil sa na-fire up ang mga Pilipino, na-inspire sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Huwag kayo magkakamali. Sa gagawin nyo kay Senator Marcoleta, mag-isip-isip. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tira. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among nahatagan sa yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang ilang kahintang. So muna ni ang gitanggal ng ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatop ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan na ra kong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay natagaan ra kong sin nga nailisan ra gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan. Dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila ni iPad Paano nang ba tuig? Lalimon yan. lalima. Lima na ka tuig. Oo, so salamat kayo.
Nailis din na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O Mm. naiulan na gyud. Sige, salamat.